Protektahan ang kanilang dagat dahil kasi sobrang dami ngayon ng kot sa bagyan. Peste na sila kung ituring. Kapag outbreaks po nila, posibleng mamamatay lahat po ng corals. Hindi tulad ng karaniwang starfish na meron lamang 5 arm o braso. Ang crown of thorns starfish o Acanthaster planki maaari magkaroon ng 10 hanggang 21 braso na napapalibutan ng napakaraming tinik. At ang mga tinik na to, nakakalason. Naglalaman kasi ito ng kemikal na tinatawag na saponins. Immediate effect nito is namamaga, nagkakaroon ng swelling yung area kung saan natusok, severe yung pain na nararamdaman. Sila rin ay mga corallivore. Ang kanilang kinakain, mga corals. Nakakatulong man sila sa biodiversity dahil iniiwan nito lumabong ibang corals. Pero kapag sila'y dumami ng sobra, mabilis nilang nasisira ang mga coral reef. Ang problema, napakabilis nilang dumami. Sa isang spawning event, maaari maglabas ang isang babaeng kots ng milyon-milyong itlog. Kakaunti na lang din ang kanilang mga natural predator gaya ng giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Bagay raw na nangyayari sa mga coral reef sa Badyan. Napansin ko na po ng mga namumuti na mga corals. Kaya si Bonifacio na-inspire daw sa ibang mga vlogger na ginagawang content ang pagkontrol sa dami ng kots sa dagat. Hindi po siya mamamatay agad-agad. Unti-unti po siyang mananamlay. May mga studies din kasi na talagang nagpapatunay na very effective yung ating mga vinegar. Nakitaan kasi sa mga trials, hindi talaga sila nagkukos ng harm sa other marine na mga organisms. Marami naman naka-appreciate po. Mayroon pa nga nagdo-donate ng pang-inject talaga. At alam niyo ba na ang kots, isa rin sa pinakamalaking starfish sa dagat? Kuya Kim, ano na? Ang mga crown of thorns starfish ay maaaring umabot ng hanggang 35 centimeters ang lapad. Ang naitala namang pinakamalaking kots, halos 1 metro ang laki. Kaya sila tinuturing na second largest starfish sa dagat. Ang nanguna naman sa listahan, Midgardia sandaros. Ang specimen nito na nakita sa Gulf of Mexico noong 1968 may sukat na 1.38 meters. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. At kaugnay po sa issue ng mga nawawalang sabongero, idirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 21 iba pa, kabilang ang ilang police official. May rekomendasyon ding kasuhan si Ang at iba pa ng 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, kasama nga ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan. Kaugnay nga po yan sa missing sabongeros at 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang inirekomenda laban kay Ang at 21 iba pa kabilang sa listahan ng pinakakasuhan ang mga opisyal ng pulisya kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pa. May hiwalay pa na 16 counts of kidnapping with serious illegal detention na irekomenda na isampa laban kay Ang, Orapa at Almedilla at ilang John Does o hindi pa nakikilala mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, sasampa ang mga kaso sa iba't ibang RTC kabilang na ang Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Nangangahulugan po na binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng whistleblower na sina Julie Dondon Patidongan at kanya mga kapatid na sina Ella Kim at Jose, pati na po ang salaysay na isa pang tauhan ni Ang. Matatandang itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga nawawalang sabongero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan na pinatay na raw ang mga sabongero at tinapon ang mga labi sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ at sila daw po ay maghahain ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sa ngayon, Vicky, ay sinusubukan pa nating kunin ang panig ng iba pang nirekomendang kasuhan. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Vicky.
Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Aprobado na sa Senado ang mahigit 6.7 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Isasalang na ito sa bicameral conference